Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sendong, Tubong Negros, sa Bukira ng Bacolod. Hindi naman yung tipong liblib. Meron akong naging kaibigan noon na masasabi kong nagmulat talaga sa akin sa kung ano ba itong sinasabi nilang aswang. Tandang-tanda ko ang lahat. Kung hindi ako nagkakamali, taong 1994, nasa edad 15 taong gulang ako noon. Kalilipat lamang ng naging kaibigan ko sa amin at taga-biliran ang kanilang pamilya. Naging kapitbahay namin buhat ng ang lupaing Kanait. Pinagmamay-ari nila noon. Pangalanan natin siyang Rano. Pagsalta nila sa lugar ay nakitaan ko kaagad ng magandang pag-uugali. Waray sila at itong kasama ni Rano, ang kanyang ama at ang kanyang inain. Namatay na kasi ang kanyang totoong ina noon. Palangiti, tumatango kapag binabate at kumakaway kapag kinakawayan. Bagay na natutuwa ko. Mas malawak ang kanilang lupain. Pagsasaka ang ikinabubuhay nila noon, habang kami naman ay nagtitinda sa bayan. Kumbaga, may sari-sari store kami at karinderya. Kapag wala akong pinagkakabalahan ay dinadalaw ko siya sa kanilang uma. Minsan kasi siya lang mag-isa doon, lalo na kapag wala ang mga magulang. Kwentuhan, biruan at tawanan. Nakakaaliw talaga gawa ng bukod sa mabait ay malakas din ang sense of humor nito. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon. Tapos na ito ng high school, habang ako naman noon ay nasa 3rd year pa lamang. Hindi ko inaasahan na bukod sa naging kaibigan ko ito, malaki ang malasakit nito sa akin. Kumbaga, para bang kapatid niya ako. Kung sa bagay, wala naman siyang kapatid noon. Bugtong lamang ito at hindi nagkaroon ng anak ang kanyang ama sa ikalawang asawa. Hindi ko alam na itong si Rano may kakaibang ugali. Yung tipong iba magalit. At doon ko natuklasan ang lahat. Ang tungkol sa pagkatao niya. Isang araw, naikwento ko sa kanya ang problema ko sa eskwelahan. Kako ay madalas akong tinutukso, binubuli, at minsan ay kinukutusan. Hindi ko alam pero parang ang pait ng high school ko noon. Hindi naman ako lumalaban. Sinasakyan ko lamang kahit nakakasakit na. Lalo na yung magkapatid na taga-Silay na nag-aaral doon sa amin banda. Nakick out kasi yun dahil sa pag-ugali nitong barumbado noon. Wala lang si Rano, tumatawa-tawa lang ito. Pero may pasimple itong sinabi sa akin noon, na kapag naulit-ulit ang papubuli sa akin ay aabangan niya umano yung mga ito. Sinabi ko pa sa kanyang malalaking tao yon. May mga sapat na edad na at pabalik-balik ng high school. Pero ngiti lamang ang naging tugon nito sa akin at nagwika na siya na daw ang bahala. Kinabahan ako noon gawa ng matapos naming mapag-usap. Kinuha niyang kanyang itak na nakasukpit sa pawid ng kamalig. Hinasa. Kako'y huwag niyang tatagayin. Pero hindi ito nagsalita noon. Naging seryoso ang mukha nito at para bang may gagawing hindi maganda. Naisipan ko na lamang noon na hindi ko na lamang sasabihin sa kanya kapag may nanakit sa akin. Baka kasi patayin. Matapang pala itong si Rano. Bagay na totoo ang mga sinasabing ubod ng tapang ang mga waray at hindi ito umaatras sa laban. Kahit sa subok sa buhay, hindi ito sumusuko noon. Hindi ko inaasahan noon na habang nasa klase ako, ay nakita ko itong padaan-daan sa may labas ng gate. Hapon yon. Hindi ko din alam kung anong ginagawa niya pero pagka-uwian na ay nakita kong nakaatang ito sa may mismong gate namin. Tapos ay sinalubong ako at nagtanong, "Sino-sino sa mga yan?" Napabusangot talaga ako nun. Mabilis kong sinabing hindi pumasok.
Absent yung nambubuli sa akin. Ganun ba? Halika, sabay na tayo. Nautusan kasi ako ng tatay na puntahan ng nag-alok ng baka eh. Bibili ni tatay yon. Oh, ba't parang balisa ka? Wala, masama lang yung tiyan ko. Mabuti at nabigyan ako ng guro ng pampatunaw. Dapat hindi ako kumain ng biko kaninang recess eh. Parang sira na ata. Habang naglalakad, hindi ko alam na sinundan pala ako ng mga barumbado. Pangalanan natin silang Dindo at Sarte. Gaya ng sinabi ko, magkapatid sila. Panganay itong si Sarte. Inakbayan ako ni Sarte at humingi yun ng 2 piso. Pambili ng yosi. Gulat na gulat talaga ako nun. Kasabay ko pa si Rano. Tinapik pa nito si Rano at nagtanong sa kung taga saan ito. Sabi naman ni Rano, kapitbahay kami nun. May pera ka ba dyan? Kulang itong pamasahe namin eh. Naku, pasensya na, wala akong dala eh. Pero bukas baka meron at bibigyan kita. Pwede ba makiusap? Pwede bang huwag niyong lait-laitin si Sendong? Kung makapagsalita ka, parang ang tingin mo sa sarili mo, dapat respetuhin eh. Mawalang galang na, kaibigang payo lang yan. Huwag sanang humantong sa pag-aaway ito. Matapos makapagsalita nitong si Rano, napahinto si Sarte. Lumapit naman sa kanya ang kapatid nitong si Dindo. Sinabing sobrang angas daw ng kasama ko noon. Binilisan ko talaga noon ang paglalakad para bumilis din ang paglalakad ni Sendong. Pero nagparinig ito sa akin. Wika ng kaibigan ko. Kalma lang daw. Ang sabi mo absent, bakit nariyan yung mga yan? Natatakot ka ba na may gawin ako? Padadaliin ko lang naman eh, para kahit papano, hindi ka na naghihimutok. Ayaw ko kasi ng gulo eh. Kaya nga hinahayaan ko lang pero iba na pala to sa'yo. Dapat pala hindi ko na lang sinabi. Para saan? Para magdusa ka. Pati tinuin ko yung mga yan kahit tingin ko mas malalaki pa sa akin. Wika ni Rano. Pagsipat ko sa likod noon, ang bilis ng paglalakad ng magkapatid. Nakaangat pa ang dibdib na bariway. Bibirahin itong si Rano. Hanggang sa hinablot si Rano noon at dinala ito sa may kakahuyan. Bali ang postura kasi ng lugar noon. Ang eskwelahan ay nasa may pinakabarangay namin. Paakyat ang kalsada noon na dinadaanan namin. Patungo na ito sa paradahan ng sasakyan na kung saan naman dito sumasakay sina Sarte. Malayo pang sa amin mula sa eskwelahan. Mga halos 1 oras ata ako maglalakad lang. Pero lakad lang naman talagang ginagawa ko noon. Araw-araw yun para makatipid. May nakakasabayan kami noon na mga kapwa estudyante pero parang hindi kami napansin ng mga ito. So ayun na nga. Sumunod ako sa may kakahuyan banda. Sa kanang parte ito ng kalsada. Doon sa may liblib at matataas ang damo dito. Pagkabungad ko sa kanila, sinasakal na si Rano ni Sarte. Habang si Dindo naman, inaambahan ng pagsuntok sa mukha ang kaibigan ko. Pero walang emosyon ang mukha ni Rano. Nakikipagtitigan lamang ito kay Sarte noon. Sinubukan kong umawat pero sinipa naman ako noon ni Dindo. Pwede ko kayong patay ng walang kahirap-hirap. Pero dahil nga may awa pa ako, tumigil na kayo. Tantanan niyo yung kaibigan ko. Aba, ikaw na nga tong naiipit. Ikaw pang may tapang na magsabi ng banta. Tingin mo ba kakayanin mo kami? Kahit ako nga lang durog ka na eh. Sabi pa ni Sarte noon. Umawat akong muli noon at nang ambahan ako ng pagsuntok ni Sarte. Sinakal yun bigla ni Rano. Sabay nagpalit sila ng pwesto noon. Si Sarte na ang nakasalampak sa puno. Noong pumalag si Sarte ay diniinan ni Rano ang pagkakasakal at napakalakas nun. Kitang-kita ko ang paglabas ng dila ni Sarte. Sinuntok si Rano pero hindi inalintana. Sinipa pa siya ni Dindo pero pinandilatan lang yun ng mga mata. Hanggat napipigilan ko pa yung sarili ko. Kumalma ka. Dahil kapag hindi, bubunutin ko tong lalamunan mo. Matapos kong marinig ang mga sinabi ni Rano,
parang hindi na siya yon. Napakabigat ng boses na parang malaking tao. Hinigpitan pa niya ang pagkakasakal kay Sarte hanggang sa nagmakaawa ng kapatid na si Dindo. Nabitawan na umano itong kapatid niya. Binitawan naman yun ni Rano. Nagsususuka yon at napaluhod pa sa lupa habang naghahabol ng hininga. Bigla namang hinablot ni Rano ang kwelyuhan ni Dindo. Kitang-kita ko ang pag-angat ng bahagya sa lupa ng mga paa ni Dindo nun. Uulitin ko, titigilan niyo ba itong si Sendong o hindi? Baka kulang kayo sa disiplina. Gusto niyo ng ibang klaseng disiplina? Yung madugo? Nanglilisik ang mga mata ni Rano. Inilapit nito ang mukha sa mukha naman ni Dindo. Napaiyak na si Dindo sa mga puntong yon. At napansin kong nabasa ang pantalon niya. Nagmakaawa ito na wag siyang papatayin. Abay, mantakin yung yun bang namutawi sa bibig ni Dindo. Ang katagang wag papatay nun. Malamang, dama siguro nito na parang papatay talaga itong si Rano. Ultimong ako nga, dama ko din yon. Binitawan si Dindo at walang ano-anong tumakbo ang dalawa paalis ng lugar. Ayon naman kay Rano, nakakasiguro siyang wala nang mangyaring pambubuli sa akin noon. Napalunok ako ng laway noon. Hindi ko alam pero parang ang pangit tingnan ni Rano na parang diablo. Pero nawala naman yun kagad na parang akala ko'y guni-guni lang. Inaya na ako nito ng uwi. Hindi talaga ako nakakibo nun. Kalmadong-kalmado si Rano. At noong makarating na kami malapit sa lugar namin, doon na ako nagsalita. Tinanong ko siya kung bakit napakalakas niya at bakit biglang bumigat ang boses niya noon. Ang sabi naman nito ay nasanay siya sa kaya hindi na daw may pagkakaila ito. Oo, sanay ito sa pero alam ko ang kalidad ng isang magsasaka. Walang ganun. Sobra-sobra yon na parang hindi na tao. Napapamura pa nga ako eh. Kala ko may dalang atak itong si Rano kaya ako nabahala ng gusto. Baka nakasukbit lang sa likod pero hindi ko na kinakailangan ng sandata. Ikaw talaga. Hayaan mo na yun. Wala ka namang mapapalas sa mga yun eh. Basta ayoko lang na sinasaktan yung kaibigan ko. Lalo na yung malapit talaga sa akin. Napakahirap tantuin na ganito pala si Rano. Pero sa kabila noon medyo nagkaroon ako ng lakas ng loob. Naging kampante. Lalo na't hindi naman talaga siya yung tipong sobrang pusok nun. Kinabukasan pagkarating ko sa eskwelahan, kagad kong napansin na magkapatid. Nasa pinakarap kasi sila pinaupo ng guro namin gawa ng maraming ang kalokohan ng mga ito. Yung eskwelahan na lamang ata namin noon ang nag-a-adjust at tumatanggap sa mga yon. Tahimik ang dalawa. Hindi pa dumadating ang guro namin. Wala pa ring flag ceremony sa mga sandaling ito. Abala mga estudyante sa kabubulklat sa takdang aralin habang yung dalawa sa harap ay parang nalamigan. Dapat ay nasa may waiting shed ang mga ito. Dapat doon nakatoka habang patagong naninigarilyo pero takang-taka ko noon. Parang sobrang bait na nila tingnan. Natapos ang araw na yon nang wala man lamang nagbuli sa akin. Hindi lumapit ang makukulit. Hindi na nga asar at hindi na nanghihingi ng pera. May ibang bully naman doon pero sa tingin ko ay nakadepende ito sa pagkilos ng dalawa. Walang kumakalabit ng gantilyo kaya wala talagang putok nun. Kumbaga, silang nagsisimula ng lahat para tularan naman ng ibang ubod din ng baliw nun. Umuwi ako ng matiwasay. Yung dalawa, napakabait talaga. Sila-sila lamang ang nag-uusap nun. Hanggang sa nakalipas ng ilang araw ay napansin ko parang nagiging balisa na mga ito. Parang mga walang tulog. Nasa kaanak nila ito nakikisilong para mas malapit ang eskwelahan. Malayo din kasi ang silay nun. Malalim talaga ang mga mata. Para bang galing sa matinding pagkatakot. Mga 3 upuan ang agwat ko sa mga ito. Hanggang sa narinig ko ang pag-uusap mula sa mga kamag-aral ko na may sinabi daw sa kanila si Sarte.
Pinabagat umano ng aswang ito palagi. Hindi pinapatulog dahil maging sa bahay nun. Ginagambala ito gabi-gabi. Itong isang katabi kong babae ay natanong ko kung alam din ba nito ang nangyari sa magkapatid nun. Tumango yun at sinabi na balak umano nila sa arte na lumipat ng paaralan. Pero ang problema, kung may tatanggap pa. Buong pagtataka ko talaga noon. Hindi ko alam kung totoo ba ang kumakalat na kwento hinggil sa mga ito. Kaya't minabuti kong mag-usisa. Uwian noon nang mapansin ko ang mga ito na nagmamadali ng maglakad. Para bang ayaw maabutan ng dilim. Basta, sila ang nauna noon sa paglabas ng gate. Mas nauna pa ang mga ito sa abiso ng guro. Dahil hindi pa mapapatak ang alas 4 noon, nagpaalam na mga yung nauuwi na. Kung sa bagay, wala ang guro namin noon. Nasa faculty ito at nagbi-meeting daw. Sa likod ng lahat ng ito, nag-usisa pa rin ako. Hanggang sa hindi na pumasok ang dalawa. Sunod-sunod na araw na ito. Mag-iisang linggo na lang, hindi pa rin pumabalik. Ayon sa balita ay umuwi daw ng silay ang mga yon. Pinaniniwalaan na hindi daw talaga binabagat ito ng aswang. Baka may nangursunada lang kasi nga ubod ng yabang ang mga yon. Noong naglaon ay sumuko ng mga ito at piniling umuwi dahil baka pinagbantaan. Dahil kung aswang pa umano, dapat nabulabog na sa kanilang lugar. Ang kaanak nga ng mga ito sa kung saan sila sumisilong, walang-wala lang naman daw yon. Kumbaga, ang magkapatid lang ang nakakaalam sa nangyayari sa kanilang sitwasyon. Pwedeng tama. Parang gano'n na nga kasi kahit nga tambay na hindi kilala, tinatakot na magkapatid kaya siguro nakahanap ng katapat ang mga yon. Pinutol ko ng atensyon ko sa kanila. Hindi na ako nag-usisa pa pagkatapos nito. Patuloy pa rin ako sa pagbisita kay Rano sa kanilang uma. Kung minsan, lalo na kapag walang klase, siyang dumadalaw. Nasabi ko na sa kanya yung sinapit nila sa arte. Ako, ayon sa mga ito, binabagat daw ng aswang. Pero pinaniniwalaan ng iba na baka may nagka-interes lang. Di mas mabuti yun dahil lumikas pala. Wala nang pasaway. Wala nang sakit sa ulo ng mga guro. Nako, mabuti at hindi pinatay. Napansin ko kay Rano na ang layo ng kanyang paningin habang nagsasalita nun. Tapos ay biglang naging seryoso ito. Biglang tumayo at umalis. Sa mga sandaling yun ay nasa biranda kami ng bahay namin. Wala ang mga magulang ko. Umalis at naroroon sa bayan. Magdidilim na noon. At sa natatandaan ko ay pasado alas 5 na. Sinundan ko lamang ng tingin si Rano. Nasa daanan siya ng mga tao noon. Tapos biglang nawala sa bandang kalsada na. Sinipat kong maigi. Napakunot talaga ang mukha ko gawa ng wala namang mga puno doon. Malawak na espasyo lamang na may maisan sa kabilang parte ng kalsada. Dahil sa pagkabagabag ko noon, isinundan ko ito. Pero bigla namang may tumawag sa akin noon. Pagkalingon ko sa kung sino, tatay ni Rano. Lumapit ito sa akin tapos sinabihan akong wag daw susundan si Rano. Tinanong ko kung bakit. Pero ngumiti lamang yon. Basta wag mo nang sundan. Hayaan mo lang yon. Babalik din naman yun mamaya. Bakit nga po, Mang Salyo? Pasensya na po kasi naglaho Dun bandaw, hindi ako pwedeng magkamali. Nawala talaga yan. Nawala talaga yung anak nyo. Baka namalikmata mo lang yun. Nautusan ko kasi sa bayan. Hayaan mo, babalik din yon. Tumango ako. Bumalik sa bahay. Nagtataka talaga ako. Tingin ko talaga'y may mali nun. Dahil kung inutusan ito ni Mang Salyo, dapat alam ko. Gawa ng magkasama kami. Pero hindi nagpaalam si Rano Naglakad paalis ito ng tahimik. Inantay ko pero hindi na nagpakita hanggang sa nagdilim na lamang. Kinabukasan araw ng linggo ay dapat nasa tindahan ako. Pero pinili kong sa bahay lang. Kako sa mga magulang ko, dito lang ako sa bahay kasi nga dito ko lang planong asikasuin ang mga takdang aralin ko noon. Maingay kasi doon sa may tindahan.
Ito nga palang bahay namin ay bungalow na gawa sa semento. Basta sa mga panahong yon ay parang moderno pero hindi magarbo. Yung simple lang, kwadrado na may beranda. Tapos sa loob ay dalawang silid na may malawak na sala at naroroon ang hapagkainan at banyo. Bali ang sala, nakabungad ito patungong beranda. Habang ang tahanan naman nila Rano, karaniwang bahay na makikita sa Bukidnon. Gawa sa semento pero ang bubungad, pawid na. Inabunuhan ng konti kaya nakaangat yun ang bahagya. May beranda din at may dalawang baitang-atang habog nun. Mula sa kanila, mga 50 metros bahay na namin. Bali magkakailera ang mga bahay pero magkakalayo ang agwat. Sa bawat tugkaran ay may daanan. At ito ang dahanan ni Rano patungong kalsada. Mga 1 ektarya mahigit ang layo nun. Buong umaga ako nung walang inatupag kung hindi ang nakatunganga lang. Pagsapit ng hapon, napasilay ako sa bintana gawa ng may nagtatakbo ang mga tao. Palabas ito ng lugar. Kitang-kita ko gawa ng malawak ang espasyo sa harap. Kukunti lamang ang mga puno. May mga nakataling bakat kambing dito. Tubuhan naman yun dapat pero nang maibenta ang lupa at sila Rano ang nakabili, hindi na tinaniman ng tubo. Sa unahan lang banda. Bale, maisan at palayan yon. Tapos itong mga hayop sa lupain, pinagmamay-ari nila Rano. Balik tayo sana silayin ko mga tao nun. Patungo silang lahat sa may kalsada. Sinusundan ko lamang ng tingin. Hanggang sa napansin kong pumasok sila doon sa may kakahuyan sa tawid ng kalsada. Dahil sa pagkabagabag ko noon ay tinungo ko ito. Habang papalapit ay naririnig ko ang sigawan ng mga tao noon. Parami ng parami ang mga residente. Alam niyo ba kung ano ang bumungad sa akin noon? Isang napakapangit na tao. Nakasabit ito sa sanga ng puno ng mangga. Nakalawet ang ulo at kamay. Ayon sa naririnig ko ay aswang daw yon, pero patay na. Kinilabutan ako nun. Ganoon pala ang postura ng aswang. Labas sa mga ngipin. Parang piranha. Dilat na dilat ang mga mata na nagkukulay puti na halos. Ang daming sugat sa katawan. Para bang pinagtulungang tagain tapos isinabit doon. Ni ultimong ang mga pulis na dumating. Nagulantang sa nakita. Totoo palang talaga ang aswang. Napapalibutan yun ng mga tao. Kasama na ako. Umaalingasaw doon ang bantot na parang dumi ng tao na may halong lansa. Lilalangaw din ang labi. Hindi ako umalis nun. Nanonood lang talaga ako. Hindi naman nakakadiri tingnan kung tutuusin. Mas nararamdaman ko ang takot doon at napakalakas ng kuryosidad ko. May mga dumating na hindi ko matukoy na sibilyan. Basta, nakabanyo na kasama ang 2 pulis. Yun ang lumigpit sa labi na parang wala lang. Pagkaalis ng mga yun ay pulasan kagad ang mga tao na may iba't ibang mga komento. Baka umano yung labi ng aswang ay pag-aaralan nyo ng isang laboratorio. As in, totoo talaga ito na nangyari sa lugar namin, Sir Seth. Pero ang tanong ay paano may aswang doon na napatay? Sino ang pumatay? Sino ang may gawa? Naniniwala ako sa aswang pero hanggang sa kwento lang. Ayon sa narinig ko ay malalakas daw ang mga ito at mapanglinlang. Hindi na siguro kinakailangan pang isa-isahin ko yun kasi nga alam niyo na siguro ito. Pagka-uwi ko ay nakita ko si Rano. Nasa may tabi lamang ng kalsada at nakangiti habang nakatitig sa akin noon. Pagkabungad ko dito ay sinabi noon na mabuti daw at matibay ang sikmura ko. Nakakayanan kong manood doon. Grabe, totoo palang talagang aswang no. Kung nakita mo lang sana yung labi, kinuha naman yun ng kung sino eh. Bakit hindi ka nagtungo sa tindahan nyo? Linggo ngayon ah. Sakto, tara. Sama ka sa akin, manguli tayo ng bayawak. Walang ano-anong tumango ako. Hapon na noon, atrasado na para manghuli ng bayawak. Dapat umaga, pero hindi na ako nagbigay komento pa. Patungo kami noon sa uma nila.
Sa pinakadulo ng umay ang unahan nito, pangpang, may maliit na lawa doon na may sangkaterbang bayawak. Habang naglalakad ay naalala ko yung kahapon. Yung pag-alis ni Rano na nawala na lamang bigla. Sinabi ko ito sa kanya. Hay naman dito ay baka malabo lamang daw ang paningin ko. Malayo din naman kasi umano ang kalsada mula sa amin. Saan ka ba punta nun? Tanong ko. Hindi kagad nagsalita. Tumitig pa ito sa akin na para bang nag-aalangan. Gumala lang. Tsaka hapon na noon at may napastol pala akong baka dun. Baka kasi nakawin eh. Mabuti na lang naalala ko. Lahat naman ng mga alaga nyo kilala ko eh. Alam ko mga kung ilan ang bilang. Naroloon sa halap banda o. Nagsisinungaling ka eh. Sabi ng tatay mo, nautusan ka daw niya dun sa bayan. Sabi na eh, nagmamasid ka no? Nanibago ka. Nautusan ako ng tatay pero naroroon talaga yung isang baka namin. Alam daw ang bilang kung ilan eh, nakita mo ba yung Brahman? Wala no? Yun ang pinuntahan ko. Diretso na ako nun sa bayan. Ikaw talaga. Imbis na makipagtalo ay nabuti ko na lamang nakalimutan yon. Ano ba makukuha ko eh, parang lalabas lang na marites ako noon. Pagkarating naman namin sa unahan ng bigla niyang hinarang ng kamay niya sabay hinto nun. Hindi ko napansin yon kaya nabangga talaga ako sa kamay niya. Tinanong ko siya kung anong problema, pero hindi nagsalita. Napakaseryoso ng mukha nito. Unti-unti yung umaatras kaya napapaatras na rin ako. Maniniwala ka ba kapag may sinabi ako sa'yo? Atras, ang tigas ng katawan mo. Ano naman sasabihin mo, Rano? Huwag kasi sa mukha. Natatabunan mo yung ilong ko eh. Kamuntikan pa akong matumba. Ibaba mo lang yung kamay mo, atras naman ako eh. Ano ba talaga? Nakakawindang ang sinagot niya sa akin noon. Para bang hindi ka panipaniwala. Mabilis na gumapang ang kilabot sa buo kong katawan. Ayon kay Rano, yung aswang daw na natagpuan sa may mangga, siya ang pumatay doon. At sa mga puntong ito kaya siya napatigil dahil may nakaabang daw na aswang. Naroroon ito sa may pangpang banda, nakapatong sa isang puno. Napatulala ako noon. Hindi nakapagsalita. Ayaw ko mang maniwala pero napansin ko ang mga kamay ni Rano na umumbok ang mga ugat. Nagkukulay itim ang mga ugat na yon. Tapos ay iba na ang boses niya. Humahangos din ito hanggang sa tinulak niya ako dun sa may kamalig at walang ano-anong kumaripas ito ng takbo patungo doon sa may pangpang. Wala man lang abiso. Hindi ako sumunod sa kanya. Nakatanaw lamang ako sa pagtakbo niya na aakalain mong hindi sumasayad ang bawat pagakbang sa lupa. Napakabilis talaga. Ilang mga sandali lang ay bumalik na ito. Nakangisi. Ang sabi ay akala daw ng mga aswang ay magiging madali para sa mga ito na kalabanin siya. Pinatay niya umano ang nakaabang. Dagdag pa nito ay baka nakatiktik ang mga aswang na yon sa kanya dahil nasa loob siya ng teritoryo ng mga ito. Balak daw patayin si Rano. Nagbibiro ka ba? Huwag mo naman akong tinatakot. Hindi kita binibiro, Sendong. Kung hindi mo ako binibiro, diretsuin mo ako. Bakit ka naman balak patayin? Yung kamay mo pala kanina kakaiba yung nakita ko eh. Tapos iba na rin yung tinig mo. Ano ka ba talaga? Doon inamin ni Rano na isa itong aswang. Nakuha niya ang dugong yon sa kanyang tatay na isang gabunan. Ang totoo ay hindi naman umano talaga namatay sa sakit ang kanyang ina. Pinatay daw ito ng mga tao. Maliit pa lamang daw siya noon hanggang sa naging husto na ang kanyang edad. Tapos may nakakaalam na anak siya nung aswang na pinatay. Kaya nga inilikas siya ng kanyang tatay at dito na sila tumira sa lugar. Pero hindi maiiwasan na may makasalamuha ding ibang aswang noon. Ang masaklap, teritoryo pa ng ibang aswang ang nabiling lupain. Huwag ka mag-alala, hindi ako yung tipo ng aswang na kumakain ng tao. Sinanay ako ng tatay ko. Tsaka hindi ako pangkaraniwang aswang no.
Itong nakatira sa lugar alam kong hindi ako tatantanan. Pero para matahimik na din ako, papatayin ko sila nang ako nang nagmamay-ari ng teritoryo nila. Namanga talaga ako. Pero syempre, kinilabutin din na walang mapaglagyan. Sino bang mag-aakala na itong kaibigan ko na ito? Isang aswang. Kaya pala napakalakas niya. Walang kahirap-hirap pa namang pinatino sila sa arte. At ang kinagandahan lang, kontrolado ang sarili dahil pwede pala niyang patayin ng mga yon. Hindi ko alam kung bakit ang pakiramdam ko sa kanya. Kaibigan ko pa rin. Dapat iniiwasan ko na ito pero hindi. Ang sabi niya sa akin, umuwi na lamang daw kami. Hayaan na lamang umano yung labi. Nasaan yung tao daw yon pero may kwintas. Malalaman ng kung sino doon na aswang ito. Bukod sa may kwintas ay mabaho din umano na parang taong grasa. Kako naman, kapareha ba sila noon sa pagiging aswang? Pero ayon kay Rano ay malayo umano. Gaya ng sinabi niya ay hindi siya pangkaraniwang aswang lang. Ano man umanong nalalaman ko sa kanya, akin na lamang daw yon. Walang ibang nakakaalam nito. Kung hindi ako lang at yung tatay niya. May tiwala daw siya sa akin kaya kumpiyansa ito. Tsaka may masasandalan daw siya balang araw sakaling malagay na si Rano sa isang mahirap na sitwasyon. Kumbaga, tagapanatag ako na tao siya at hindi aswang. Yun ang pinakadahilan kung bakit gusto niya ako maging kaibigan. At kung hindi nga siya basta-bastang aswang, hindi din ako basta-bastang kaibigan. Dahil kung poprotektan ko daw ang pangalan niya, ay mas lalo na itong poprotekta sa akin kahit anong mangyari. Kahit buhay pa niya, itataya o mano. Nabura ng tuluyan ang pagkatakot ko. Habang papauwi kami noon ay patawa-tawa pa ako. Kinabukasan ay maraming taong dumagsa sa dulo ng lubay nila Rano. Hindi na ako nagtungo doon. Kasama ko si Rano ng mga sandaling ito. Nasa beranda lamang kami. Kahit alam kong malilit na ako sa paaralan noon. Pero pinili ko pa rin manatili ng saglit. Maya-maya ay lumapit si Mang Salyo. Tinawag si Rano. Tumitig yung tatay niya sa akin na para bang may kakaibang ibig sabihin. Dito lang ako tay, ayos lang. Alam na nitong kugtong na to yung patungkol sa akin. Huwag kayo mag-alala. Kilala niyo naman ako eh. Sigurado ka ba? Nagtiwala ka sa hindi mo kaanak? Sumabat ako noon. Sabi ko'y mapagkakatiwalaan ako. Walang dapat katakutan. Kaibigan ko si Rano. Kaibigan niya ako. Naku kang bata ka. Hindi ka natatakot sa kanya. Ako nga takot eh. Sige, kayong bahala. Ilan pa bang nagmamay-ari ng teritoryo dito, Rano? Mga 4 tay. Kaya ko naman. Hindi katulad nung sa biliran na katulad ko lang yung uri. Siguro pupuntahan ko nga para kahit papano mabigyang abiso. Magsasayang lang kasi sila ng buhay nila. Sabi lang noon ni Mang Salyo ay siguraduhin lang na walang mabulabog. May albularyo pa naman umano sa lugar at baka matulad daw si Rano sa nanay niya. Ay naman kay Rano. Alam niya ang ginagawa niya. Ramdam niya din ang albularyo. Malayo pa ito. Iiwas na siya. Tsaka wala umano siyang bakas na nilagay sa lugar. Wala umanong pamantay na mga biyesa. Iisipin lamang na normal na tao pero syempre, ingat na rin umano. Pakiramdam ko ay parang kapatid ko na si Rano. Hinahihatid na ako nito sa eskwelahan. Pero nung malapit na sa may barangay, ay biglang lumis ito ng daan at sinabing merong biyasa umano. Kung magtatanong ay huwag ko daw kibuan yon. Hindi naman ako nagsalita. Sa makatwid ay may albularyong gumagala. Takot pala itong si Rano sa albularyo. Siguro sila lamang ang may kakayanan na pumuksa sa katulad ni Rano. Pinakita ni Rano sa akin yung anyo niya. Masyadong madulas ang dila ko noon, na siyang pinagsisihan ko talaga. Tinanong ko siya kung pwede ko bang masilip ang itsura niya. Kaya niya ba ito kahit may araw noon? Tanghali yon, half day ng klase at umuwi ako. Sumaglit sa uma. Naroroon siya at yun kaagad ang namutawi sa bibig ko noon gawa ng
Talagang napapaisip ako kung ano ba talaga ang totoong anyo niya. Sabi niya naman sigurado daw ba ako. Baka kasi tumakbo ako nun. Pero ngumiti ako. Kung hindi naman niya ako papatayin, ayos lang. Dinala niya ako doon sa may pangpang, na kung saan malapit ito sa lugar kung saan natagpuan ang labi ng aswang na pinatay ni Rano. Habang naglalakad ay sinabi niya sa akin na kaya niya kahit may araw. Pero dapat ay natapat ito sa mga panahon na may buwan sa gabi. Malakas sila sa mga oras na ito. Pero hindi pwedeng matamaan ng sikat ng araw gawa ng magkakasakit daw si Rano. Sakit na kung ikukumpara sa mga tao. Parang cancer sa balat. Mahirap gamutin at hindi naghihilom kagad. Doon sa gilid ng pangpang, hindi ko alam na nag-aanyo na pala siya ng aswang. Nakasunod lamang ako sa kanya at kukuya-kuyakoy pa. Pero bigla itong humarap sa akin na siyang parang hihimatayin ako noon. Yung mukha niya, napakapangit. Parang galising mukha ng aso. Ang mga mata, kulay itim lahat. May pintik na maliit sa gitna na kulay dilaw. Yung katawan ay bumaluktot ng bahagya. Kapansin-pansin na mas mahaba ang kanyang mga kamay kumpara sa kanyang mga paa. Hindi pa natapos yon. Kasi nga lumalaki siya ng lumalaki. Kasabay naman ito ang pagdami ng mga balahibo niya. Lalo sa likod ng braso. Tapos ang mga paa niya ay para bang bumaliktad. Tinig ko ang pagkainat ng damit habang lumalagotok ang buto nun. Kitang-kita ko din na parang masakit yon para sa kanya. Pero iniinda niya lang. Hanggang sa inilapit nitong mukha sa akin. Takot pa ako nun sa pag-aakalang baka kakainin ang ulo ko. Gawa ng bumuka ang bibig at napakalaki talaga. Kita ko pa ang loob ng bibig niya na may mga ngipin na nagdudugo nun. Sabi ko wag niya akong kainin. Pero tumawa ito ng tumawa. Pinapakita lamang daw niya sa akin kung gaano kalaki ang bibig niya. Kasya talagang ulo ko. Nakakakilabot ang tinig niya. Naramdaman kong uminit ang salawal ko. Napaihi ako noon. Kako, ibalik niya ng sarili niya sa tao. Pero hindi pala magiging madali yon. Dahil buong anyo niya ang ipinakita sa akin. Aabutin daw yun ng ilang oras bago pa maging tao. Pupustit muna siya sa lugar pero syempre, dahil ako ang nagamon at nagyabang na hindi matatakot, kinakailangan umanong samahan ko siya. Hindi naman pwedeng hindi. Malay ba natin kung bigla na lamang nagalit? Naku, tingin ko parang kalabasa akong nabasag noon kapag sinunggaban ako nito. Naupo siya sa gilid ng pangpang. Ako naman noon tumabi. Akala ko mga 1 oras pero 4 na oras yon. At sa loob ng 4 na oras na yun ay ganoon na lamang ang pagdudusa ko. Nakikipagkwentuhan pa. Ako naman sumasabat pero hindi ako tumititig sa mga mata niya. Nakakakilabot. Partida, hindi pa galit yan pero para bang papatay ng tao. Paano pa kaya ako magalit, diba? Noong magdidilim na ng tuluyan, umiyak ako. Habang ito si Rano ay para bang ginanahan nun. Tinakot ako lalo. Hinawakan ang balikat ko. Sinabihan akong gutom na siya nun. Pinaparinig pa nito ang hilik na napakalalim. Parang galing sa lalamunan ng tinig niya. Hanggang sa hindi ko na namalaya nun. Natao na pala siya nun. Patuloy niya pa rin akong tinatakot. Madilim kaya hindi ko maklaro. Pero nang mapansin kong parang ang gana ng paghinga niya, sinuntok ko siya. Pinagmumura talagang sinabi kong hindi biro yung ginawa niya. Ikaw naman yung may gusto eh. Kasalanan ko ba? Wala akong magawa eh. Kilala mo naman ako. Kung ano ako sa tao, ganun din ako sa aswang. Pero ang totoo, ang bango mo kanina. Para kang inihaw na isda. Kaso kaibigan kita eh. Ano, kakainin mo ako? Sabi ko na nga ba may kakayukan ka din eh. Uwi na ako. Mapanghina ako eh. Walang hiya ka. Dapat sinabi mo kung matagal ba o hindi eh. Wala ka namang binanggit. Nanakot ka pa. Tumayo ako noon at nauna sa kanya ng paglalakad. Hindi ako lumingon. Noong makarating na ako malapit sa amin ay nakita ko siyang nakabungad sa may beranda.
Nakaupo. Nauna na pala ito at ako lang mag-isa umuwi noon. Mabuti na lang at wala si nanay at tatay. Pero alam niyo ba ang nangyari sa kanya, Sir Seth? Namatay si Rano. Hindi ko matanggap ang pagkawala niya. Tinugis niya yung natirang mga aswang na nagmamay-ari umano ng teritoryo. Pero ang hindi niya alam, may kakilala pala yung mga albularyo. Kumbaga, may kapit. Nagtataka ako noon kung bakit tila nagkakagulo sa bahay nila Rano. Mabilis akong nagpunta. Doon ay bumungad sa akin ang kaibigan kong namumutla at sumusuka ng dugo noon. Sa sala ito nakahiga at katabi niya ang mga magulang. Doon ko nalaman ang nangyari. Pagkabungad niya raw roon sa tirahan ng mga aswang, may patibong. 3 albularyo ang nakaatang. Hindi daw siya nakagalaw ng parusahan ng mga ito. Itong katawang nakauwi, swerte na. Pero malaki ang pinsala niya sa katawan. Hanggang sa ilang mga sandali noon, pinawian siya ng buhay. Pagkatapos lamang nito, dumating ang 3 albularyo. Pumasok yun ang persahan sa bahay nila. Sa inaakalang aswang din ng ibang nakatira. Pero nang malamang hindi ay umalis din naman kaagad noon. Masakit talaga. Gaya ng sinabi ko ay hindi ko halos matanggap. Itong inain niya sa kauna-unahang pagkakataon, doon pa nalaman na aswang si Rano. Si Mang Salyo ay tanggap niya ang sinapit ng kanyang anak pero kahit papano, sinubukan niyang iiwas ito sa peligro. Pero ganoon daw talagang buhay ng aswang, lalo na kapag nakatira malapit sa sibilisasyon. Maliban na lamang kapag nasa liblib talaga banda. Yung tipong mahirap tugisin. Wala eh. Kapalaran na ni Rano. Hindi pinaglamayan. Mga 2 araw, nilibing na kaagad. Walang misa pero ipinaimbalsa mo. Kami-kami lamang ang nakiramay. Nagtataka nga mga magulang ko kung bakit hindi pinamisahan. Ako na lamang ang nagpainindi sa mga ito na siyang labis talaga nilang ikinagulat noon. Pero kilala naman nila si Rano na mabait kaya hindi natakot ang mga ito. Hanggang sa ngayon ay binibisita ko si Rano sa puntod niya. Kung minsan ay umiinom pa nga ako ng alak doon mismo sa puntod niya banda at kinakausap ang sarili na parang baliw. Sino bang hindi magbibitbit ng alaalang hindi mawala-wala? Lalo na kahit aswang pa siya, para kaming magkapatid noon. Kahit sa ikli ng panahong pagsasama namin. Ganun na ito, kalapit para sa akin.